Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ng Kimpaw update at iba pang showbiz ganap. Okay, alright. Dito na tayo sa Kimpaw update at iba pang showbiz ganap na kung saan po ay may nakapagsabi po sa atin mismo sa loob ng showbiz guys na kung saan po ay talagang parang gusto nilang mag-endorse ulit si Kimi ng politiko. Yung endorsement kasi ng politiko daw is napakalaki guys. At itong politiko na to is hindi daw ito basta-basta ng politiko lang. Ito daw po ay ma-impluensya at saka parang pangalawang termino daw niya bilang isang congressman. Hindi natin alam kung sino itong politiko pero alam ng mga netizen to. Ito daw yung politiko na kung saan po ay hindi siya yung nakipag-usap, kundi gumamit po siya ng mga ibang taga-showbiz dahil ang politiko na ito is artista siya before. Tapos isa din siya sa mga nakikita sa House of Representative na kung saan ay ang daming nagbabatikos sa kanya. Sabi daw ng ating mga legit na sources is, sabi daw ni Kimi is pag-isipan pa daw niya kasi yung management ni Kimi ay parang hindi ata nakapagsalita dahil mainit nga po yung politiko sa ngayon at mainit din yung pangalan ni Kimi at si Paolo Avellino. Parang ang sinasabi dito guys is hindi lang kasi madiretso ng ating legit na sources na parang si Kimi daw yung talagang pinupuntirya nila na mag-endorsement sa kanila or sa kanya dahil nga si Kimi ay sobrang sikat sa ngayon at saka si Paolo Avellino. Parang kinausap ata siya ng personally. Yun ayon dito sa ating mga legit na sources kaysa nag-open up daw kasi si Kimi dito sa ating legit na sources na kung saan ay tatanggapin daw niya ba yung endorsement dahil dalawang politiko na po. Yung unang politiko po is hanggang ngayon wala pang decision si Kimi dun at yung pangalawa, ito na po yung pangalawa na parang sinasabi dito na nahihiya daw si Kimi dahil parang naging yung management ni Kimi at saka itong politiko na to is very close ata sila at pwede niya daw kausapin si Kimi ayon sa ating legit na sources. Pero sabi daw ng management ni Kimi na hindi daw siya makapag-decision pagdating dyan dahil nga po natatakot daw yung management ni Kimi na baka masali daw si Kimi sa mga politics ba at madamay pa siya. Ito yung sinasabi sa atin ng mga ibang Pilipino na
huwag siya mag-endorse ng mga politics, which is very true guys, kasi ang politics sa ngayon is sobrang init. Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa ngayon or madedball ka na bukas. Kasi nga po, pag ikaw ay nadamay sa politiko, mahirap yan. Buhay kasi ang kapalit niyan at hindi mo alam kung ikaw ay safety or ano. Kaya kung sa akin lang, sarili kong opinion, takot ako na mapunta si Kimi sa mga bagay-bagay na yung kanyang pinaghirapan ay mawawala dahil nasa pag-endorse ng politiko. Yun yung nasa sarili kong opinion guys. Pero pag may sarili kayong opinion dito, paki-comment down below lang po ninyo para sa atin po ay matulungan po natin si Kimi na makapag-isip kung ano talaga. At saka yung pera daw guys, alam mo yung earnings daw dito. Hindi ako artista pero para sa akin guys is ayon sa ating legit na sources is yung earnings daw dito is sobrang laki. Malaki daw. Sobrang laki dahil sabi daw ng kausap ng management ni Kimi na times 4 daw ang ibibigay sa mga kanyang pelikula is times 4 daw ang bayad as long as na i-endorse lang daw niya or i-endorse lang daw ni Kimi siya. So ibig sabihin guys is talagang sobrang laki kung times 4. At natatakot din daw si Kimi dahil sa mga nangyayari sa ngayon na hindi daw niya alam kung saan siya pupulutin pagdating ng araw. Which is tama naman yung sinasabi ng ating legit na sources dahil kung tutuusin mo guys is pagdating kasi sa politiko, nakakatakot kasi yan eh. Buhay kasi yung kapalit dyan. At saka hindi lang buhay guys, masisira din yung karir ni Kimi dyan. Kaya ang inisip ng mga ibang netizen, marami na siyang ipon eh. Bakit pa siya mag-endorse ng mga politiko kung sakaling ganon? Saka yung politiko na yan, iyan yung manira sa kanyang karir. Yan yung palagi natin tatandaan guys na pag pumasok ka kasi sa politiko o sa politics is mahirap na yan. Mahirap ka nang lumabas dyan dahil nakasalalay talaga sa iyo dyan is yung dignidad mo at saka yung karangalan mo. Kaya dito po natin talagang masasabi na hindi lahat ng mga politiko ay kayang-kaya ng mga artista. Dahil dito guys is napahanga natin si Kimi, napahanga pa din si Kimi dahil yung pagdesisyon niyang ganyan na hindi siya makapag-desisyon ay talagang pinag-iisipan niya ng tama yan. Hindi siya yung tao na kahit malaki yung bigay, kung ikakapahamak mo naman, talagang ma-appreciate mo yan eh. Pero itong si Kimi guys, parang inisip niya din yung kanyang safetyness, yung kanyang sarili. Dahil alam niyo naman dito sa Pilipinas, pagdating sa politiko is sobrang init talaga. Hopefully guys is hindi tatanggapin ni Kimi to dahil sa madaling salita guys, aanhin mo ang pera kung ang kaligtasan mo naman ay delikado, di ba? Number 1 naman kasi dyan is yung kaligtasan mo eh. Kung ikaw ba tatanggap ng ganyan na kalaking endorsement, kahit sobrang laki yan, kahit kakayaman mo pa yan o kahit hindi ka na magtrabaho, kung yung pinag-i-endorse mo naman o yung pasok ka naman sa pagiging politika na mag-endorse ka ng politika, ay delikado talaga yan. Kahit nga barangay officials i-endorse mo dito, yung kagawad lang, mahirap na. How much more sa congressman na. Ayon sa ating mga legit na sources guys is may girlfriend daw ito na artista. At ito din daw ay dating artista, pero sabihin na natin na dating artista siya kasi
isa siya sa mga nagpa-fashion daw noon sa mga Benz, ano ba, mga kung anong klaseng fashion show daw dyan. Pero hindi ko alam kung nag-acting din ito kasi hindi ko naman ito nasubaybayan. Sobrang yabang niya daw itong artista na to. Yung congressman na to, sobrang yabang daw guys, kaya mahirap para sa akin yan yung sarili kong opinion guys, kasi pati yung ating legit na sources is parang sinabihan niya ata si Kimi na wag mo nang tanggapin kasi buhay mo ang nakataya dyan, buhay mo ang kapalit dyan, kasi yung pera total sikat ka naman. Ito daw yung advice ng legit na sources natin guys kay Kimi. Total sikat ka naman, aanhin mo naman yung times 4 na pera kung yung kasikatan mo naman yan din yung mawawala sa'yo. Kaya si Kimi po ay nagdahan-dahan muna siya at hindi muna siya tumanggap dahil nga po nag-refuse siya nung una dun sa unang nagpa-endorse sa kanya, kaso nga lang talagang inayawan niya guys. Pero ito daw yung pangalawa na to, as in daw na kinukulit siya. Pero si Kimi guys is tahimik lang siya May nakapagsabi kasi sa atin or sa amin guys na parang liniligawan daw siya ng politiko para talaga siya yung unang politiko na i-endorse ni Kimi. Dadako na naman po tayo sa mga ibang issues guys, na kung saan po ay si Paolo Avellino sa ngayon ay parang ginagampanan niya na ang kanyang pagiging husband to be kay Kimi. Very responsible daw si Paolo Avellino sa lahat ng gusto ni Kimi guys. Si Kim Chiu po ay simple lang siya. Mga kagamitan lang niya is napakasimple as long as na siya po ay komportable. At hindi lamang po yan. Nakikita din natin kasi sa kanya na she is so very happy kay Paolo Avellino. Sobrang mahal ni Kimi si Paolo Avellino guys. At saka at the same time, ganoon din po si Paolo Avellino sa kanya. Sobrang mahal din niya po si Kimi. Yung sinasabi ng mga netizen guys na may tampuhan daw sila. Oo, mayroon daw guys kagabi. Ayon sa ating legit na sources dahil si Paolo Avellino ata po is parang may katawag siya after the set. Ngayon, si Kimi po ay naghihintay kay Paolo Avellino at hindi ata sinabi ni Paolo Avellino na katawag niya yung sa staff dahil daw dun ata sa gamit ata, parang ganun. Pero hindi natin sure kung yun sa staff yun, pero hindi naman about sa mga kung ano-ano ba yung katawag ni Paolo Avellino. Pero na-misunderstanding lang ata ni Kimi na yung sinabi na may katawag siya at biglang number busy daw siya. So ibig sabihin po guys is nagsiselos po si Kimi. Sobrang sweet kasi ni Paolo sa kanya at ang gusto niya kasi ay si Paolo Avellino lang yung bukod tanging katawag niya lang ay si Kimi lang. Yun lang kasi yung gusto ni Kimi. Si Kim Chiu po is ayon sa ating legit na sources is simpleng selos. Selosa daw siya na ang sinasabi niya kasi is depende sa lugar. Pero ang katotohanan po is selosa daw si Kimi kasi tuwing may mga kasama si Paolo Avellino na mga babae, ayon dito sa ating legit na sources ang gusto lang ni Kim Chiu is siya lang. Wala nang ibang extension. Tama naman dahil ba't ka pa magkaroon ng extension? Si Kim Chiu naman is lahat naman ng kanyang nakarelasyon na si Yan Lim tumagal talaga sa kanya 12 years. Sino ba naman ang ayaw mo na masyado kang kampante tapos mamaya may naliling pala sa jowawin mo, di ba?
Pero na-appreciate ko si Kimi sa kanyang pagseselos dahil ang pagseselos kasi guys is hindi lamang niyang pamamaraan na selfish ka, kundi isa din niya na simbolo na mahal mo yung tao. Kasi pag mahal mo yung tao talagang selosa ka dyan at nagseselos ka talaga. Pinapakita mo talaga sa karelasyon mo na ikaw ay gusto mo lang na siya lang. Wala nang iba. Gusto mo lang ikaw lang sa buhay niya. Wala nang iba. Hindi yan tinatawag na selfish, kundi yan po ay tinatawag na pagmamahal. Pero si Kimi daw po is pag nagtatampo yan kay Paulo, parang hindi naman sa dinidedman niya sa set. Pero pag nasa set daw sila, kapag may tampuhan, professional pa rin silang gumalaw. Hindi mo daw yan namamalayan na may tampuhan sila. Pero pagdating sila na lang daw, ayan na. Kita mo na daw yung tampo ni Kim kay Paulo Avellino. At si Paulo Avellino daw po ay talagang todo bigay ang kumbaga is pagsuyo kay Kim Chiu dahil ayaw daw ni Paulo Avellino na natutulog daw sila na may tampuhan. Ang gusto daw ni Paulo Avellino, yung natutulog sila na walang tampuhan at okay sila. Which is tama naman para sa akin yun. Kapag may mga opinion po kayo dyan, paki-comment down below nyo lang po kung tama yung sinasabi ni Paulo Avellino na ayaw niyang natutulog na may tampuhan. Kasi sabi daw niya, mahirap daw makatulog at kunin yung tulog mo pag may kaaway ka daw sa gabi. Which is very true guys. Tama yan, nangyayari din lahat yan sa atin. Pero dahil may mga tao din na fried chicken, pride, talagang tinitiis nila. Pero pag yung pagtitiis kasi ni Paulo Avellino, is hindi po niya kayang tiisin si Kim Chiu. At pag hindi mo kayang tiisin isang tao, syempre mahal mo yan eh. Mahal mo yan. Alam mo yung tinatawag na mahal mo. Pag mahal mo kasi isang tao, kahit anong tampo yan, kahit anong awa yan, babalik at babalikan mo yan. Dahil nga po, mahal mo yung isang tao. Diyan natin makikita yung tinatawag natin na pagmamahal talaga. Kasi totoong tao itong dalawa na to guys. Very professional sila at saka yung pinapakita sa publiko is totoong totoo. Walang halong biro, walang halong publicity, walang halong fake, ganyan. Kundi totoong totoo sila. Lalong-lalo na si Kimi, talagang iyan na po yung personalidad niya, yung masayahin. Joker siya. Hindi gaya ni Paulo Avellino na na-adapt niya na lang po yung ugali ni Kimi sa kanya. Kaya itong si Kimi po is malaking influensya kay Paulo dahil sa ngayon po ay nagsasalita na din si Paulo at marunong na din po mag-joke. Pero noon po is hindi daw yan ginagawa ni Paulo Avellino noon. At hanggang dito na lang po ang aking update. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.